sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawit ang daigdigan ng mawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Hordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila sa paglalakad. Sinundan sila ng mga pangkat ng propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Hordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunpaman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y
Pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy, nahihila ang mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, pagkat napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel, at nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay sabi, Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon ang pagpapala mo yung ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagila-gilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nagtitiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang dihamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat ng mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sa'king nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitan tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw.
Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong mang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok, maghilamos, upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Pinabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Ang ebanghelyo natin ngayon, kung kayo po'y masugid na nagsisimba, ay laging ipinapahayag tuwing Miyerkules ng Abo, kapag nagsisimula tayo ng Kwaresma, sapagkat ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagdarasal, pagsasakripisyo, at pagkakawang gawa. Ito raw pong tatlong gawain na ito ay napakahalaga sa mga Hudyo at pinapahalagahan din ni Hesus Nazareno sa kanyang mga alagad, sapagkat ito'y tumutukoy sa tatlong ugnayan na dapat pinapaigting natin bilang mga alagad at deboto ng poong Nazareno. Pag tayo'y nagsasakripisyo gaya ng pag-aayuno, nagtitimpi tayo. Ito'y ugnayan natin sa ating sarili. Pinapatunayan natin na nakakaya nating magtimpi. Tama ang ating ugnayan sa sarili natin. Hindi tayo nagpapadala. Kaya nga, katulad ng pagsasakripisyo, pag-aayuno, kahit gutom ka, pwede kang tumanggi sa pagkain. Sapagkat yun ang tamang ugnayan. Hindi tayo nadadala ng sarili natin lamang. May higit pang lakas tayo. Kaya hindi tayo nadadala ng damdamin natin. Hindi dahil galit ka, mananapok ka na, magmumura ka na. Hindi tayo mapusok. Kaya ang pagsasakripisyo, ipinapakita sa atin ang tamang ugnayan sa sarili. Ang kawang gawa, ipinapakita ang tamang ugnayan sa kapwa. Hindi tayo makasarili. Hindi lang sarili natin iniisip. Kaya pag nagsisimba tayo, sumasama tayo. Hindi tayo nagdarasal ng sarili natin. Tayo'y sumasama sa komunidad. Pag tayo'y nakakakita ng ating kapwa, isinasaalang-alang natin sila. Hindi dahil busog tayo, wala na tayong pakialam sa kanila. Kaya kahit minsan, kung kailangan bawasan natin
yung kakainin natin, bawasan natin yung isusuot natin para meron ng iba. Ginagawa natin ito dahil ang tunay na deboto hindi sarili ang iniisip. Ugnayan din sa kapwa. At ikatlo, ang pananalangin sapagkat ipinapakita rin ang tamang ugnayan sa Diyos. Kaya nga lagi nating ipinapaalala yung pagdarasal natin, hindi sarili lang natin. Ang talagang tunay na dasal, hindi kalooban natin, kundi kalooban ng Diyos ang nananaig. Hindi tayo dumadayo sa Quiapo para utusan ng Nazareno, kung hindi sumunod sa poong Nazareno. Ang pagdarasal, hindi paglalahad kung anong dapat gawin ng Diyos. Ulitin ko po, ang pagdarasal, hindi tungkol sa gagawin ng Diyos, kung hindi ko anong gagawin natin. Itong tatlong bagay na ito ay nagpapaalala sa atin ng tamang ugnayan. Ang tunay na deboto, tama ang ugnayan niya sa sarili niya, katulad ng ginagawa sa sakripisyo. Hindi siya nagpapadala sa bugso lamang ng sarili. Tamang ugnayan sa kapwa, kaya may kawang gawa. Hindi sarili lamang ang isinasaalang-alang. Panalangin, tamang ugnayan sa Diyos, sapagkat ang kalooban ng Diyos ang nananaig. At kaya nga ito'y binasa uli sa atin ngayong ordinaryong panahon, paalala din. Lagi ko pong sinasabi ito sa Kwaresma. Ang tatlong bagay ito, kaya pinapaigting sa Kwaresma para ipaalala sa atin, dagdagan tuwing Kwaresma. Hindi lang ito ginagawa tuwing Kwaresma. Kaya nga ngayong ordinaryong panahon, parang pinapaalala sa atin. Kasi kailan ba natapos ang Kwaresma? Nung Abril pa. Kaya nandyan pa rin ba ang kawang gawa? Baka antayin na naman natin uli ang Kwaresma bago tayo magkawang gawa uli. Baka antayin natin ang Kwaresma para magsakripisyo uli. At tapos na yung Kwaresma. Kaya nga yung iba, di ba? Wala na. Wala nang ayuno, wala nang sakripisyo. Antayin na natin kapag nagpahid uli tayo ng abo. Hindi po. Yung pananalangin, ito po ay bahagi ng ordinaryong pamumuhay ng isang Katoliko-Kristiyano. Kaya nga siguro pinabasa uli sa atin ngayon, kalagitnaan ng taon, dahil baka nakakaligtaan na uli natin. At higit sa lahat, ito'y ginagawa natin ng may kataimtiman. Hindi natin ginagawa ang kabutihan para magpakitang tao, para magpa-impress, para hangaan tayo ng iba. Hindi rin nga natin ito ginagawa para lang magkagantimpala sa langit. Katulad kahapon sa pagmamahal sa kaaway, bakit natin minamahal ang kaaway? Dahil dapat likas sa isang deboto ang maging mapagmahal. Bakit tayo nagdadasal? Hindi dahil may hinihiling ka lang sa Diyos. Hindi dahil nangangailangan ka lang. Kung yun lang ang dahilan ng pagdarasal natin, kulang po yun. Kahit wala kang pangangailangan, dapat nagdarasal ka pa rin. Bakit ka nagkakawang gawa? Kasi bless ako, Father eh. Meron ako ngayon. Kahit minsan kulang pa rin tayo sa buhay, hindi to dahilan para hindi tayo magkawang gawa. Bakit ka nagsasakripisyo? Kasi may hinihiling ako para pagbigyan ako ng Diyos.
kaya ako nagsasakripisyo. Hindi po. Kaya natin ito ginagawa dahil gusto natin tunay na mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Taimtim natin itong ginagawa dahil likas ito sa isang tunay na deboto, isang tunay na Kristiyano. Katulad ni Jesus Nazareno, kaya siya gumagawa ng mabuti, hindi dahil mabuti tayo. Gumagawa siya ng mabuti dahil mabuti siya, dahil maawain siya, dahil mapagmahal siya. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa, paigtingin natin uli ang pagsasakripisyo, pagkakawang gawa, pananalangin, hindi para magpalabas, hindi dahil may hinihiling tayo, kung hindi ito'y dahil tunay tayong mga alagad at deboto ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Ang ating tugon, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, Panginoon. Ang simbahan naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga pari at mga reliyoso naway maging mga masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga lingkod ng pamamayan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga yumao, naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ding iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung panapanahon lang ang paggawa namin ng mabuti. Patawad po kung palabas lang ang aming paggawa ng mabuti. Patawad po kung may pangangailangan lang kami, kaya kami gumagawa ng mabuti. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinagmumula ng lahat ng kabutihan at kataimtiman. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa patuloy na pagpapagawa, pag-ayos at paglinis ng simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Salamat po dahil ang pagtulong natin dito sa Quiapo ay regular. Hindi ito panapanahon o kung kailan lamang, kundi tuwi na sapagkat ganun ang tunay na deboto, may pagmamalasakit din sa ating kapwa. Ang paggawa ng mabuti ay hindi palabas, hindi panapanahon lamang, hindi dahil may pangangailangan lamang tayo. Gumagawa tayo ng mabuti dahil mabuti sa atin ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kabutihan at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Hinto ka namin, parang mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, iniwalhati namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.